Hi guys! My name is Frances and welcome to my channel. So, puro challenges tayo lately. So ngayon, medyo mag-relax muna tayo. Diba? Ang init-init ngayon, so wag na natin masyadong i-pressure ang ating mga sarili. And dahil gusto ko mag-relax, makikita nyo dito sa aking ginagawa, itong build na to, yan, gumagawa ako dito ng isang parang rest house. Yan. Rest house na pwede rin siyang may income generating or income potential like Airbnb or mga rentals natin. So, as you can see, meron tayo dito main house and meron din tayo dito parang extension na rooms. Yan. So, dito ang team natin is parang medyo province-like na parang resort type na maliit lang. Parang ano lang talaga siya. 2 rooms lang yung kanyang rental. And then, yung main house only has 1 room. So, kung gusto ko nyo kunwari mag-retire, pwedeng dito na kayo rin tumira. And then, dito sa other side naman is meron kang income potential. Yan. So, dito sa house na to, medyo ang team nito is parang province feel, provincia feels. Yan. Ganun na yung team na tong ating build na to. So, ang ginamit kong packs for this is yung base game of course, saka ang Jungle Adventures. Initially, dapat talaga base game lang yung gagamitin ko. Pero, maganda kasi yung doors and windows na tong ating Jungle Adventure para dito sa theme na to. So, sabi ko, pwede siguro siya na lang yung i-add natin na pack. Yun. Bale, kung meron kayong makikita ng ibang packs, hindi naman na masyadong ma-affect yung pool or medyo minimal lang yung mga nagamit ko sa kanila. Pero, ang major talaga na nagamit ko is the Jungle Adventure. This house is also functional off-grid. So, kahit maputulan ng kuryente, makakakain pa rin yung sims ninyo kasi off-grid naman yung ating refrigerator, yung oven natin, as well as yung ating bath and the shower. So, karamihan dito, tsaka meron siyang grill. So, hindi talaga sila magugutom just in case na maputulan sila ng kuryente. No? Tsaka yung sink natin, functional pa rin siya. So, just in case na maputulan sila ng kuryente or ng tubig, makakapaghugas pa rin sila ng dishes nila. So, hopefully, kung neat naman yung mga sims, makakapag-wash pa rin sila ng dishes nila and hindi sila mamamatay dahil sa gutom. No? So, etong house na to is a mix actually. Hindi ko masasabi na full of off-grid talaga siya kasi yung some lights na ginamit ko dito, kailangan pa rin ng electricity. Pero, meron din mga lamps na off-grid naman siya. So, functional pa rin siya kahit walang kuryente. So, hindi naman ko sinasabi na walang kuryente sa probinsya, no? Pero, syempre, parang ano lang siya, team lang siya na just in case na walang kuryente, functional pa rin siya. Yun. Tapos, ultimo yung main house, yung ano niya, yung room niya, yung TV na maliit lang, diba? Ngayon naman malalaki ng mga television. So, parang ginawa ko siyang theme talagang medyo luma-luma style na bahay na talagang hindi masyadong more on the technology. Talagang makakapag-relax ka. Meron kung gusto mo mag-TV ka, maliit lang. Yung mga ganun lang, basic lang siya. Hindi yung ang gaganda ng gadget, hindi siya ganun. So, ito is your time to bond with your family kasi sa backyard meron tayong mga amenities na hindi kailangan ng mga technology also. So, yan, etong place na to makakapag-relax ka talaga. Tsaka, yung feel na amoy kahoy, amoy probinsya talaga, sarap na simoy ng hangin. Ito yun. Kasi ngayon, ang dami na rin sa province, puro puro semento na din, yung bahay, sementado na rin yung mga bahay. Ito, siya, talagang kahoy. Kahoy talaga yung ginamit na materials dun sa kanyang house. Or, para talagang mafe-feel mo na, amoy ito ng kahoy talaga. Amoy lumang kahoy na matagal nang ginawa, nag-milk. Yan. So, parang relax-relax na sarap-sarap matulog. Sarap-sarap magpahinga. Diba?
para maiba naman yung ating feel. Yan. Ito yung dalawang rooms na parehas na lang talaga, naka-mirror lang siya. So, meron din silang sarili nilang toilet and bath na functional yan. Kahit for tiles lang yan, functional yan. Na-test ko yan, no? So, kung sakaling hindi man gumagana, i-move nyo lang na konti. Yan. So, gagana yan talaga. Kasi hindi ko matandaan kung yung in-upload ko is na-test ko ba muna bago ko in-upload or in-upload ko muna siya bago ko tinest. So, just in case, gagana siya, move nyo lang na konti. Yan. Okay, tapos ito naman, nandito na tayo sa front yard. So, gumuha lang ako from the debug ng mga walls or yung mga ating shrubs. Tapos, itong ating parang pader or ano bang tawag dyan, sa fence natin, no? Galing sa debug. Kasi walang ganyan from the buy mode talaga natin, eh. So, galing debug yung mga ginamit ko yan. Na parang mas bagay kasi siya para sa provincial life natin na tema. So, yan yung nilagay ko dyan. And also, kasi yung shrub na nasa front yard natin, actually wala rin siya sa buy mode. Pero ang ganda-ganda niya. Kaya siya yung ginamit ko na para pang kasama ng ating fence. Yan. Tapos dito sa likod natin, naglagay din ako ng fish pond para pwedeng mag-fishing ang ating mga visitors na Sims. Tapos may mga puno din dyan sa likod. And then, nilagyan ko rin siya ng pool, of course. Tsaka ng mga planters para pwede rin magtanim. Ito naman yung ginamit ko naman na pottery. Yung parang yan. Yan, yung nilalagay ko yan. Ano yan, galing yan sa Jungle Adventure din, na wall decor siya. So, nilagay ko lang siya dyan sa baba. Ayan. So, dito naglalagay ako ng mga lights from the debug na bagay din sa ating theme. Kaya lang, medyo nakukulangan din ako dun sa mga nakuha ko from debug. Kaya eventually, kumuha rin ako from the buy mode. Kasi medyo madilim yung mga galing debug na nakuha kong items na lights. So, naglagay na lang ako from the buy mode din para medyo mas maliwanag. At the same time, naglagay na rin ako dito ng taniman for the Sims. Tapos, meron tayong hot tub. Doon sa hot tub, naglagay din ako ng pool. Hindi dyan yung pool talaga. Lilipat ko yan. Hindi yan dyan. So, yan. Dyan ko siya ilalagay sa side yan. Dyan talaga siya nag-end up. And then, yung ating hot tub yan, inurong ko lang siya sa konti para meron siyang privacy from dun sa nag-fishing, dun sa fish pond natin. Tapos, naglagay lang ako ng mga iba pang decors, tsaka ng pathway from the rest house, papunta dun sa hot tub natin, na nilagyan ko rin ng pebbles. Tapos, papunta rin sa ating pool side, and dun sa ating fish pond, tsaka dun sa ating garden, and doon sa ating path papunta doon sa labas, doon sa right side ng ating property. Yan. So, yan yung ating build. So, hopefully, nagustuhan ninyo yung build natin. Maglalagay na lang ako mamaya ng montage para mas makita niyo ng buo yung ating build para hindi masyadong mabilis. Next time, be ready kasi mag-challenge ulit tayo, okay? Bye everybody! See you next time! Don't forget to hit the notification bell, click the like button, and subscribe! Bye!